God's sovereignty simply means that God is the Lord God Almighty, that He is omnipotent, omniscient, omnipresent, that He rules and reigns above all His creations, that He holds and controls all things, and that He makes all things happen according to His desire and purpose. Psalm 103 verse 19 says, "The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all." Psalm 93 verses 1 and 2, "The Lord reigns, He is clothed in majesty. The Lord is robed in majesty and is armed with strength. The world is firmly established. It cannot be moved." Romans 11:33 to 36. "Oh, the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God! How unsearchable is His judgment, and His path beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Who has ever given God something that God shall repay him? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Psalm 139 7 to 10. "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to heaven, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast." Sa soberanya ng Diyos ay pinahintulutan niya na ang masama ay mangyari. He permitted evil to exist, but He did not create evil, because this will be inconsistent with His holiness. Ang talata sa Isaiah 45:7 ay dating nasalin ng ganito, "I am the Lord and create darkness. I bring prosperity and create evil. I, the Lord, do all these things." Ang salin na ito ay itinama ngayon na ang sinasabi, "I bring prosperity and create disaster." Tama ito doon sa Hebreo na ra, na ang ibig sabihin sa English ay sorrow, calamity, disaster, and adversity. Ang disaster o kalamidad, bunga man ng kalikasan o gawa ng tao, ay bunga ng pagkakasala ng tao. Ang presensya nito, ang presensya ng masama at presensya ng kasalanan ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa halip, nagpapatotoo ang mga ito ng soberanya ng Diyos. Kaya niyang resolbahin ang lahat ng ito. Sa soberanya ng Diyos, pinahihintulutan niya ang mga ito at ginagamit niya
para sa kanyang layunin at sa kanyang ninasa sa kanyang puso. Ang Romans 8:28-29 ay nagsasabi ng ganito, "And we know that in all things, God works for good to those who love God, those who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers." Yung katagang all things, kasama dyan ang lahat ng bagay na hindi maganda. Hindi lang yung maganda, kundi lahat ng bagay na hindi maganda ay kasama sa sinasabing all things. Kasama dito yung existence ng evil. Kasama dito yung existence ng sin. Kasama din dito yung existence ng disaster. At ayon sa Romans 8:28-29, lahat ng bagay na hindi maganda ay ginagamit din ng Diyos sa ikabubuti natin, yung tayo'y mawangis sa larawan ng Panginoong Hesukristo o sa larawan ng ating manlilikha. Sa soberanya ng Diyos ay pinahintulutan ng Diyos na si Job ay maatake ni Satanas. Ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga ari-arian, pero hindi ang kanyang buhay mismo. Nawala ang kay Job na mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak na babae at lalaki. Nawala ang kanyang mga katulong at ang kanyang mga hayop. Pero sa lahat ng ito ay sinabi niya, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God of wrongdoing. Job chapter 1, verses 21 and 22. Sa ikalawang pagkakataon, ay pinahintulutan ng Diyos na maatake mismo si Job, pero hindi ang kanyang buhay. Nalagyan ni Satanas siya ng sakit na may sugat o nagkakasugat-sugat at nagkakabukol-bukol ang kanyang buong katawan simula tuktok hanggang talampakan. At kinailangan niyang tumigil sa abuhan upang doon siya magkamot at marahil ay mag-alis ng uod na nagbibigay sakit sa kanyang katawan. At lumapit ang kanyang asawa na sinabi na, "Sumpain mo ang Diyos at matatapos ang iyong problema." Dahil ang iniisip ng kanyang misis, kung susumpain ni Job ang Diyos, magagalit ang Diyos sa kanya at siya'y papatayin at tapos na ang kanyang problema. Wala na ang paghihirap dahil mawawala na ang naghihirap. Pero ang sagot ni Job sa kanyang misis ay ganito, "You're like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Job chapter 2, verse 10. At pagkatapos noon ay lumapit ang kanyang tatlong kaibigan. Isa-isa silang lumapit. Naiisa ang kanilang sinasabi na si Job ay merong kasalanan kaya siya nakaranas ng ganong klaseng disaster sa buhay. Pero
hindi nila napatunayan na totoo ang kanilang kaisipan laban kay Job. At itong si Job, sa pakikipag-usap sa kanila, ay lumutang naman ang kanyang kahinaan, na ito ay narinig ng ika-4 na tao na ang pangalan ay si Elihu. At sinabi niya ang kanyang kaso sa harap ng Diyos, na siya ay nagmamatuwid sa harapan ng Diyos, at ang tendensiya niya ni Job ay akusahan ang Diyos ng pagkakamali. Sa pagkakataong yon, nagsalita ang Diyos kay Job, at doon siya nagsisi, humingi ng tawad sa Diyos. Makikita natin yan sa Job chapters 40 to 42. At sa dakong huli ay makikita natin na ang lahat ng nawala kay Job ay ibinalik ng Diyos ng doble pa. Sa kasaysayan ng buhay ni Job, na nakaranas ng disaster, ay merong dalawang bagay na maganda tayong makikita. Una, napatunayan ng Diyos kay Satanas na sumasamba si Job sa kanya at nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa pagpapala, kundi dahil sa siya ay Diyos. Ikalawa, binago ng Diyos ang kahinaan ni Job, yung kanyang pagiging self-righteous ay napalitan ng kapakumbabaan at ng katuwiran ng Diyos. At dapat nating maintindihan sa kasaysayang ito na sa soberanya ng Diyos, hawak niya sa kanyang kamay ang ating buhay at ang lahat ng nagaganap at magaganap sa atin ay pinahintulutan niya o ginusto niya para sa ating ikabubuti. Ito yung tayo'y mawangis sa larawan ng ating manlilikha o sa larawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung maiintindihan natin yan, matututunan nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na dumarating sa atin at lahat ng pangyayari, mabuti man o masama. Hindi natin sisisihin ng Diyos, hindi natin siya aakusahan, at hindi natin siya itatakwil. Sa aking personal na karanasan nang ako'y dumaan sa matinding atake ng kaaway, naalala ko ang kasaysayan ni Job. Isang beses na lumapit sa akin si Satanas sa gitna ng aking paghihirap, ay sinabi niya sa akin ang ganito: "Pastor ka pa naman. Kung talagang mahal ka ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos mo, bakit ka hinahayaan ng Diyos na magkaganito?" Ang sabi ko sa kanya, "Satanas, napakabuti ng Diyos ko. Kahit kailan, hindi ko siya sisisihin. Wala siya kahit minsan na ginawang masama sa akin." Nung masabi ko yun, umalis siya kaagad, at doon ko naramdaman muli ang pagyakap ng Diyos na punong-puno ng pagmamahal. At sa pangyayaring yan ay narinig ko rin ang sinabi ng Diyos. Ang sabi niya sa akin ay ganito: "Son, the heart of every problem is the problem of the heart." Ang puso ng bawat problema ay ang problema ng puso. Kung may dumarating sa atin na hindi maganda, hindi natin gusto, ito man ay disaster,
tandaan natin na ito ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Hindi ito lingid sa kanyang kaalaman at hindi ito lampas sa kanyang kapahintulutan. Pinabayaan niya itong maganap sa atin dahil meron siyang magandang layunin na mabago ang ating puso ayon sa puso ng Panginoong Hesus. Ang problema nating mga tao, mga Kristiyano, ay ganito. Pinipilit nating resolbahin yung problema sa labas, pero hindi natin nakikita na meron palang problema sa atin na isinasaayos ng Diyos. At kapag yan ay natutunan natin at natanggap natin ang pagbabago ng Diyos, tinitiyak ko sa inyo, ang problemang panlabas, napakadaling maresolba. Itong worldwide pandemic na nagaganap ngayon sa buong mundo at kinatatakutan halos ng lahat ng tao, ay kinakailangan nating makita sa liwanag ng soberentiya o sobereniya ng Diyos. Hindi ito nangyayari na hindi niya ipinahintulot. At sapagkat ay nasa ilalim ng kanyang kapahintulutan, nasa ilalim ito ng kanyang kapangyarihan, nasa ilalim ito ng kanyang magandang layunin. Sa mga pagkakataong ito, ay makikita natin kung ano ang tayo ng ating buhay at pananampalataya sa Diyos. Ang karamihang nakikita ko sa mga kapatiran ay lumulutang ang kanilang takot sa sakit na ito at sa kamatayan. Hinayaan ito ng Diyos upang lumutang ang takot na yan at upang sa ngayon ay ating mapagtagumpayan. Dahil haharap tayo sa matitinding tribulasyon at matitinding pag-uusig kung saan ang ating buhay ay nakataya. Kung saan mamimili tayo sa dalawang buhay, ang buhay natin o ang buhay ng Panginoon. At kapag dumating ito sa atin, ay susubukan din ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya at ang ating kadalisayan sa harapan ng Diyos. Sa Matthew 24 verses 12 and 13 ay ganito ang sinasabi: because of the increase of lawlessness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Unahin natin yung katagang the love of most. Mula dyan, mababanaag natin na itong pandemic na ito, itong darating pang mga tribulasyon at persecutions, ay mga pagsubok ito ng ating pag-ibig, katapatan at kadalisayan na kaloob naman ng Diyos sa atin. Tingnan natin sa Revelation, ang Ephesian Church at ang Laodicean Church ay sinubok sa pagmamahal, sa pananampalataya at kadalisayan, sa panahon ng kasaganaan. Pero sa panahong iyon, sila'y bumagsak, kaya nga tinawag sila ng Diyos sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tayo sa henerasyong ito ay susubukin din sa ganong tatlong uri ng pagsubok: sa pag-ibig, sa pananampalataya at kadalisayan, lalo na nga sa mga darating pang tribulasyon at persecution. Kaya ngayon pa lang, kinakailangan na nating makita ang mga bagay na ito sa ilalim ng sobereniya ng Diyos. Kung hindi natin matututunan yan, sa panahon ngayon
sa panahon na darating ang kalungkutan, ang kalamidad, ang disasters, ang afliksyon, at lahat ng klase ng kahirapan. Dalawang bagay lang ang pwedeng magawa natin. Isa, magsisi tayo sa harapan ng Diyos. Ikalawa, sisihin natin ang Diyos. God bless you.